Hello po! Kumusta na po tayong lahat? God is so good. Amen? Alam nyo, mga listeners, napakaganda po ng ating topic for today. Hindi dahil sa ako po ang mag-exhort, kundi po ito po'y patungkol sa magandang plano ng ating Panginoon. Kung kaya't ang mga lingkod ng Diyos ay ganoon na lang ang pagsisikap na talagang maihayag sa lahat ng tao ang tungkol sa magandang plano na to ng ating Diyos. Meron po akong ilang mga babanggiting talata kung saan inilalarawan ang magandang plano na to ng ating Panginoon. Kaya ang panalangin ko, pagpalain tayong lahat. Amen? God bless. Akin pong babasahin ang Isaiah 11:4-9. Bibigyan niya ng katarungan ang mga mahihirap. Praise the Lord. At ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, parurusahan niya ang mga tao sa mundo at mamamatay ang masasamang tao. Paiiralin niya ang katarungan at katapatan. Ito ang magiging pinakasinturon niya. Magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Yes, alam niyo po, talagang ang kapayapaan ang talagang pinakananais ng mga tao. Lalo po sa panahon natin ngayon, na para kang laging aagam-agam o natatakot. No? Lalo po yung mga gabing, hindi mo na halos mapayagan ng mga anak mong lumabas. Bakit? Naalala niyo yung balitang namatay at talagang ni-rape pa with 12 years old. Magko-computer lang. Ganun na ang nangyari sa kanya. Grabe. Kaya, sabi ng Panginoon, magiging lubos ang kapayapaan sa kanyang paghahari. Ang asong lobo ay maninirahang kasama ng tupa. Mahihigang magkakasama ang kambing at leopardo. Magsasama ang guya at batang leyon. At ang mag-aalaga sa kanila ay mga batang paslit. Magkasamang kakain ang baka at ang oso. At ang mga anak nila ay magkakatabing hihiga. Ang leyon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Kahit maglaro ang mga paslit sa tabi ng lungga ng makamandag na ahas. O kahit na isuot nila ang kamay nila sa lungga nito, hindi sila mapapahamak. Walang mamiminsala o gigiba sa Sion ang banal kong bundok, sapagkat magiging laganap sa buong mundo ang pagkilala sa Panginoon, katulad ng karagatan na puno ng tubig. Napakaganda po. Praise the Lord sa kanyang mga salita. O di ba po, napakaganda ng plano ng ating Diyos. Bibigyan niya ng katarungan ang mga mahihirap at ipagtatanggol ang kanilang mga karapatan. Hallelujah! At ito pa po, sinabi ng Lord sa Revelation 7:16 hanggang 17. Ito po mas nakakatuwa. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastor nila at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay. At papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Uulitin ko po. At papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Wala nang pag-iyak. Praise God! No? Papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Wala nang pagluha, wala nang pag-iyak. Sino dito yung laging lumuluha dahil sa mga problema ng buhay? Sino dito yung laging umiiyak dahil sa mga pag-aalala, mga takot? Sinabi ng Panginoon, papahirin niya ang lahat ng luha sa ating mga mata. Praise God! At dito naman po sa Revelation 21:18-19, kung saan meron siyang inihahanda. Sino rito ang gusto ng magandang bahay? Malaki,
No? Ang Diyos meron pong inihahanda sa atin. Ito po, dito inilarawan, no? Ang kanya pong inihahanda sa atin. Praise the Lord! Ang pader ay yari sa batong hasper. Ang luntod naman ay yari sa purong ginto. Wow! Na kasing linaw ng kristal. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, hasper. Ikalawa, safiro. Ikatlo, calcedonia. Ikaapat, esmeralda. Perlas ang 12 pinto. Dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ito po madalas ko pong naririnig sa mga pastor na ang daanan daw po doon ay ginto. Biro mo, ginto, daanan lang natin. Amen. At sino naman dito mga kapatid ang gusto ng buhay na walang hanggan, walang kamatayan? Marami po sa atin takot mamatay. Yan pong kamatayan ay tinalo na ng Panginoon. Sinabi po sa 1 Thessalonians 4:13-18, mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin rin ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin nyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Praise the Lord! Sino po ang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus? Dahil lang po ang sumasampalataya kay Jesus ang isasama niya. Hallelujah! Thank you, Lord! At sinabi na po ng Panginoon, no? Sabi ng Lord dito po sa John 14, John 14:1 hanggang 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang nasaan ako ay naroon din kayo. At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya't inuulit ko sa mga nakikinig ngayon, sino ang gustong maranasan at tanggapin ang magandang plano na yan ng ating Panginoon? Sinabi ng Diyos, si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan.
Kaya mga kapatid, sa oras na to, nasa iyo ang pagpapasya. Buksan mo ang iyong puso sa Panginoon. Sabi ng Diyos sa 1 John 5:11-12, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanya, ang anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa kanya, ang anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang nais ng Diyos ay maranasan natin ang kabutihang ito ng Panginoon. Isang bagay lang ang kailangan, ang tayo'y manampalataya. Sabi ng Lord, 2 steps upang tayo makarating sa buhay na walang hanggan. To repent and believe this good news. Repent and believe this good news. Handa ka na ba kapatid na talikuran ang iyong mga kasalanan? Sige po, ang sino mang handa ay sumunod sa aking panalangin. Panginoon, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Nakahanda po akong tumalikod sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, na pumasok sa aking puso at buhay bilang sariling tagapagligtas. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.